Okay, kumusta po ang buong isang linggo? Alam nyo, ang panahon po ay mula nung pumasok ang December ay laging kulimlim na minsan ang karamihan ay naapektuhan po yung kalusugan. So, salamat sa Panginoon, muli po tayo ay nandito para parangalan, sambahin ang ating manlilikha. At sa ating serye sa Aklat ng Galacia, ipagpapatuloy po natin na kung papaano pinagtatanggol ni Pablo ang Ebanghelyo. Na alam natin ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos na hindi po tayo dapat himiwalay dito. At ito yung dapat na laging nababanggit sa pulpito sapagkat ito po yung humango sa atin sa tiyak na kapahamakan at ito po yung nagpalaya sa atin at alam natin ang Ebanghelyo, salita ng Diyos, siya po ay si Jesucristo. Siya po yung malaking biyaya para sa atin. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, banal na Ama, muli po kami ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbabang puso. Batid niyo ang aming buhay. Ayon pa rin sa mga salmista, di pa man kami nauupo, batid na ninyo. Di pa man kami nagsasalita o anuman ang aming gagawin, batid po ninyo. Dahil kayo po ang all-knowing God. At sa inyong mga salita, kayo rin po ang nagturo na hindi po pwedeng meron kaming daladala sa aming puso na ang iyong turo na kung mayroon mang bahid ng problema sa aming mga puso o mayroong bagay na hindi tama sa inyong harapan, ay iwan muna namin ang aming paghandog kundi kami ay makipag-ayos kung ano man ito sa aming kapwa, sa aming mga kapatid na nakasakit o mga bagay na nakaapekto sa aming puso sa inyong harapan. At kami po ngayong umaga, kung ano man ito, kami humihingi ng tawad sa inyo upang alam po namin na sa bagay na ito, sa inyong pagpapatawad ay malaya po naming kayo ay parangalan at wala pong magiging hadlang sa pagkaunawa namin sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa umagang ito na sa patnubay ng banal na Espiritu ay maintindihan po namin ang mga naisin niyo sa aming buhay bilang mananampalataya. At sa patuloy na pakikinig ng bawat isa, lalo higit sa mga wala pang personal na pagkakilala sa inyo o hindi pa nagkakaroon ng kaunawaan sa biyayang kaligtasan, ay mahamon po ang bawat isa. Ama, pangunahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa Today in the Word, kinote ko po ito, June 19, 1992, about war o yung digmaan. So, isang grupo ng mga mga academics at historiador ang nagtipon ng nakagugulat na impormasyong ito. Ayon sa kanya, mula noong 3,600 BC, 292 years na lamang ng kapayapaan ng alam ng mundo. Sa panahong ito, ay nagkaroon ng 14,300 o 351 digmaan o war, large and small.
kung saan 3.64 bilyong tao ang namatay. Ang halaga ng nawasak na ari-arian ay katumbas po ng isang gintong sintron sa buong mundo na 97.2 milya ang lapad at 33 talampakan ang kapal. Napakalaking sintron doon. So 16 lamang ang hindi kumbaga mula noong 650 BC, mayroon ding 1,656 na arms races. 16 lamang ang hindi natapos sa digmaan. Ang natitira ay natapos sa pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansang kasangkot dito. So mga kapatid, nabanggit ko po ang bagay na ito. Ang digmaan sa mga bansa ay isang nakalulungkot na pangyayari po. Sapagkat sa digmaan, maraming buhay ang nasasawi. Alam natin yan. At ang bagay na ito ay nangyayari na mayroong panahon o mga taon kung bakit nangyayari ang bagay na ito o nangyayari. May panahon ang pangyayari ito. So, gaya na aking sinabi, bakit ko ito binanggit? Alam nyo, para maintindihan natin, binanggit ko ito, ang buhay Kristiyano sa espiritual na buhay, mayroon po tayong war. Mayroon po tayong digmaan. Alam natin yan. Ito po ay hindi natin masusukat sa panahon dahil ang laban po ng mananampalataya, para maintindihan natin kung tayo po ay mananampalataya ni Kristo o mga kinahabagan ng Diyos, ang laban po natin ay magpapatuloy hanggang bago dumating ang Panginoong Hesus. Habang nandito tayo sa mundo, mayroon po talagang war na nangyayari sa ating buhay Kristiyano. Hindi po ito maitatanggi. So yung verse 16 to 18, ito po yung ating bibigyan ng pansin, bagamat mahagip yung 15. Ang binasa po ng ating presider, verse 16 to 26, ay nakatuon po kung paano binibigyan ng Espiritu ng Diyos ang mga nakay Kristo ng kapangyarihang maglingkod. At sa ating tinalakay, maglingkod sa iba ng may pag-ibig. So, dapat hayaan ang banal na Espiritu na manguna sa bawat mananampalataya. Dapat po, bilang mananampalataya, dapat pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu. Kapag hindi natin ginawa o hayaan ng banal na Espiritu sa ating buhay, alam nyo ang mangyayari. Ang ating pagkamakasarili ay magdadala sa atin sa lahat ng uri ng makasalanang pamumuhay, makalamang pamumuhay. So kapag namumuhay tayo sa pamagitan ng Espiritu, sa kabilang banda po mga kapatid, higit pa ang ating natatamo kaysa mga taong hindi lumalakad sa Espiritu. Sa labanan po, yung spiritual war na mga Kristiyano o mananampalataya, ay huwag kalilimutan ang tagapagnubay natin ay ang banal na Espiritu. Maliwanag po iyon. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-usapan ay flesh versus Spirit o Holy Spirit. So yun po ang ating tatalakayin. At maliwanag po sa verse 16, gusto kong basahin po yung talata na ating titingnan, verse 16. Ang sabi po, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bibigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa
upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. 18. Subalit kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Napakaganda pong talata. At alam natin, ang sinusulatan ni Pablo ay mga taga Galacia, na nagkaroon nga po ng problema na tila kay bilis nilang iniwanan ang ebanghelyong tumawag sa kanila. So mga kapatid, kaya ang binanggit ko po ay flesh versus spirit. Kaya yung mensahe ko po sa umagang ito, ang pamumuhay sa pananampalataya ay nasa gitna ng labanan sa pagitan ng laman at sa banal na espiritu. Iyan po ang totoo. Pero paano natin uunawain ito? So, sa nakaraang talata, sinabi ni Pablo ang katotohanan sa mga Kristiyano sa Galacia. Ang katotohanan ito ay ang kalayaan kay Kristo. Tinalakay natin yan. Lahat ng nakay Kristo ay nasa kalayaan na. Sa lahat ng umaalipin sa mga Kristiyano o sa mga mananampalataya, ang kanyang pakiusap ay para sa mga mananampalataya na huwag sayangin. At binigyan natin ng pansin yan. Huwag sayangin ang alin, ang kanilang kalayaan kay Kristo upang masunod ang nasa ng sariling laman. Sa halip po mga kapatid, sinabi niya sa mga malaya kay Kristo na maglingkod sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig. So, inilalarawan niya ang buhay ng pagsasakripisyo sa sarili bilang tugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinalakay natin yan mula verse 13 to 15. Yan ang binigyang pansin. So, dito po, gusto kong ulitin yung verse 15. Ang mga huwad na guro doon ay nagdala ng alitan at pagkakababahagi. Ito po ay palaging isang resulta ng kanilang mga gawain, itong mga huwad na guro. At kung i-quote natin ang Roma, chapter 16, verse 17, ngayon ipinamamanik ko sa inyo, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, natandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong pinag-aralan, kayo ay magsilayo sa kanila. Ito yung naging problema ng mga taga-Galacia. Dahil meron pong mga nagtuturo na kailangang balikan pa. At parang tila baga sinasabi na di direktang sinabi, kayo paalipin pang muli. So, nais ng Diyos na magkaisa ang kanyang mga tao sa pag-ibig at katotohanan. So, hindi sa pag-ibig ng walang katotohanan o sa katotohanan na walang pag-ibig. So, hindi po pwede yun. Ang pagkakamali at alitan, alam natin, ay sumisira sa mga iglesia. At ito ang hindi dapat mangyari sa iglesia ng Diyos. Hindi dapat mangyari sa binili ng dugo ni Kristo. Kung tayo po ay mga mananampalataya na pinananahanan ng banal na Espiritu, dapat hindi tayo makakapagbigay ng kalungkutan sa banal na Espiritu. Ang katotohanan at pag-ibig ay nagpapanatili sa kanila sa espiritual na buhay at patuloy na paglago. Lalo ang unity in the Spirit in bond of peace. So mga kapatid, ngayon sa ating talata, tingnan natin ang malaking pagkakaiba ng flesh and spirit, laman at espiritu. Dahil sa pagkakaibang ito, mayroong talagang war o digmaan. So mga kapatid, una pong bagay na ating titingnan, 2 puntos po, the desires of the flesh, ang mga pagnanasa ng laman. Pangalawa, the desires of the spirit, ang mga pagnanasa ng Spirit o ng Holy Spirit. So mga kapatid, the desires of the flesh, ayon po kay Mark Mabic, the adversary, doon po sa page 28,
about flesh, ganito po ang pagkabanggit niya. Ang laman ay isang nakapaloob na batas ng kabiguan na ginagawang imposible para sa likas na tao na pasayahin o paglingkuran ng Diyos. Ito ay isang mapilit na panloob na puwersa na minana mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, na nagpapahayag ng sarili sa pangkalahatan at tiyak na paghihimagsik laban sa Diyos sa kanyang katuwiran. Ang laman ay hindi kailanman mababago o mapapabuti. Ang tanging pag-asa para sa pagtakas mula sa batas ng laman ay ang kabuuang pagpapatupad nito at kapalit ng isang bagong buhay sa Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng sinabi niya para maintindihan natin ano ba yung flesh. So ang laman, ang likas na pagkatao kung saan umaagos po o dumadaloy ang mga kasamaan, ang espiritu o kaluluwa at ang laman ay magkaiba sa isa't isa. So ang nalinis na kaluluwa sa pamagitan ng dugo ni Kristo ay lalakad po, mga kapatid. Lalakad saan? Sa patnubay ng banal na espiritu. Ngunit dahil sa laman pa rin, mayroon po talagang laban. Bakit po may laban? Laging nadidinig sa pulpito na mayroong indwelling sin pa rin. Hindi pa po tayo ganap. Gaya ng sinabi ko, ang laban natin ay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Doon pa lang magkakaroon ng kaganapan sa kaluwalhatian. Pero habang hindi pa po dumarating yon, tandaan po natin, Kristiyano, mananampalataya, may laban tayo. Mayroon tayong struggle sa buhay. So mga kapatid, unang-unang dapat nating tingnan dyan, usapin ng flesh o ang laman. Dapat muna nating maintindihan na ang terminong flesh sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa physical na katawan mismo. Bagamat maaaring gamitin ng kasulatan ang salitang iyon o yung laman upang tukuyin ang ating physical. Kadalasan mas pinipili ito ng mga manunulat ng Biblia bilang isang pagtatalaga para sa nananahan na kasalanan. So ang bahagi natin, mga kapatid, na nananatiling sumasalungat sa Panginoon at laban sa ating pakikibaka hanggang sa ating kaluwalhatian ay yung pong the desire of the flesh. Ito po ay nasa loob ng simple nature, ang malinaw na pagtukoy. Yun po. So mga kapatid, hindi tinanggi ni Pablo na ang makasalanang kalikasan, ang laman, binanggit yan sa verse 13, at ang mga pagnanasa nito ay nasa mga mananampalataya. Pag sinabi ng isang mananampalataya, hindi, wala na ako sa laman. Maring sabihin mo sa sarili, perfect ka na. Nag-i-stir up yung desire. Meron pa rin ang desire. Kaya nga, may struggle tayo eh. Yan po ang totoo. So, tayo bilang mananampalataya ay nasa laman pa rin. At may nananahan pangkasalan. Pansinin niyo ang binanggit ni Paul. Kaya ito yung challenge niya sa mga taga-Galacia. Pansinin niyo yung verse 16. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Take note, mananampalataya ang sinasabihan. Huwag ninyong bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Sakto. Meaning, nagkakaroon pa rin ng desire. Kasi hindi pa po tayo ganap eh. So mga kapatid, kaya mayroong tunggalian sa pagitan ng laman at espiritu. Ang laman at ang mga pagnanasa nito ay nasa ating lahat. Ang malaking pagkakaiba lang, hindi na tayo alipin ito, hindi na tayo bandage. But nasa laman tayo, possible na ito po ay magkaroon pa rin ng desire sa mga gawa ng laman. Maaari nating supilin at talunin ito
Sa paanong paraan? Hindi sa lakas natin, hindi sa ating karunungan, kundi sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Ayun ang sinabi sa 16 eh. Lumakad kayo sa patnubay ng Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos at ang laman, ang pagkahulog ng tao, makasalanang kalikasan ay ganap na walang pagkakatulad. Ang laman at Espiritu ay may iba't ibang hangarin, iba't ibang pag-iisip, iba't ibang layunin. Ito po ang nilinaw ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 5 to 8. Gusto kong balikan natin yung binasa ng ating presider. Sandali. Ang sabi po, para mas maintindihan natin. Ang sabi po ng Roma chapter 8 verse 5 to 8. Okay, sabi po dito, verse 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Verse 8, at ang mga nasa ng laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. So magkaiba po talaga. Excuse po. May tunggalian sa isa't isa hanggang sa katapusan ng ating buhay sa lupa. Pero idinidiin ni Pablo, maging patnubay natin ang banal na Espiritu. At maliwanag, sa turo ng Biblia, lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Maliwanag, at tayo nga ay templo ng banal na Espiritu. Ang laman kung ano tayo sa likas na natanggap natin mula sa mga magulang, unang magulang natin, si Adan at Eva, ay hindi susuko, hindi titigil sa pagnanasa ng mga maling bagay. Nandun po yung desire. Gaya ng sinabi ko, hindi na po tayo alipin ng mga pagnanasa ng laman, but umaatake po yan. Kasi hindi pa po tayo ganap. At ang matindi dito, yung indwelling sin sa lahat ng believer, yun ang nagtitrigger. Kaya nga po tayo nagkakamali, nagkakasala tayo eh. So, hindi kailanman magiging mabuti hanggang nandito tayo sa mundo. Kaya po may laban. Yun ang sinasabi natin. Ang point natin, ang laman, ang kalikasan ng tao, gumagalaw o kumikilos sa mundo ng pakiramdam sa ating sarili, sa ating buhay. So pangalawa, ang usapin ng desire o pagnanasa ng laman. So ang kahulugan po nito mga kapatid, ang pagnanasa ng laman o desire ng flesh ay pagkilos na pagbibigay kasiyahan sa mga pagnanasa ng katawan. Binibigyan ng kasiyahan. Kaya nga pag hindi tayo naging aware, sa pakikisalamuhan natin sa mundo o sino man ang ating nakakasama, hindi mo namamalayan, ay baka nadadala ka na ng desire ng ibang mga tao o desire ng mga taong wala sa Panginoon, baka hindi mo namamalayan, nadadala ka na. Iyon po yung ating pag-iingatan. Kaya ang banggit natin ay yung flesh versus spirit. Mayroon talagang tunggalian. So, halimbawa po, kabilang sa mga halimbawa ng pagnanasa ng laman, ang sexual na imoralidad, pagsamba sa sinumang maliban sa Diyos, pakikipag-away, puot, pagkamakasarili at paglalasing. So hindi natin kailangang basahan kasi dadaanan naman natin yan sa mga susunod na panahon o linggo, yung verse 19 to 21. So, si J.O. Sanders, Enjoying Intimacy with God, komentaryo po ito about flesh,
Ganito po ang pagkabanggit niya. Ano ang ibig sabihin ng flesh o ng laman? Natuklasan ni Dr. Scrooge ang 10 kulay ng kahulugan na ginamit sa Biblia. Sa siyam, sa 10, walang nilalamang ethical o teologiko o theology, ngunit ang ika-10 na siyang pangunahing ginagamit ni Pablo ay may ganoong kahalagahan. Ang laman ay maaaring tukuyin bilang nahulog na nature ng tao bilang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito ay ang masamang prinsipyo sa likas na katangian ng tao, ang taksil sa loob na nakikipag-ugnayan sa mga umaatake. Ang laman ay nagbibigay ng init kung saan ang mga tukso ng dyablo ay maaring magningas. So mga kapatid, pagpapakita ito ng kalikasan ng tao as sinner. Pero ang maganda sa mga mananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng matinding kapangyarihan o pagkaalipin ng kasalanan. But ang tinitingnan natin dito kung bakit tayo may laban, kasi hindi pa tayo ganap. So, mga kapatid, tingnan natin ang bagay na ito. Pinagmumulan ayon sa Biblia. Sinasabi ng Biblia na ang pagnanasa ng laman o desire ng flesh ay nagmumula sa sanlibutan. Kasama ng pita ng mga mata at pagmamataas sa buhay. Anong sabi sa 1 John chapter 2, verse 16? Sapagkat lahat ng nasa ng sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So pagpapakita na ito, ang mga gumagawa ng ganito at kung mayroon nito, ay mga hindi mananampalataya. But sinusulat ni John sa mga mananampalataya para ipakita na dapat mag-ingat, na dapat iwasan ang bagay na ito. Kadalasan ito ang nagpapabagsak sa mga mananampalataya o sino man sa atin. Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Yan po ang babantayan natin sa ating mga sarili bilang mananampalataya. So, buhay ito ng mga wala sa Panginoon. Wala ang pag-ibig ng Ama. Subalit tayo bilang nasa atin ang pag-ibig ng Ama, pwede pa rin tayong madaya dahil nasa laman pa rin tayo. Ito yung dapat nating tingnan. Sa takbuhin ng ating pananampalataya, ang layo pa. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Ang layo pa ng ating lakbayin, mga kapatid. Kaya, pakaiingat, bantayan natin ang ating mga sarili. Pagtatagumpay para sa nasa ng laman, ang sabi ng verse 16a, maliwanag na binabanggit po dito, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Sinasabi ng Biblia na maaaring madaig na mga Kristiyano ang pagnanasa ng laman sa paanong paraan, mga kapatid. Hindi ito sa lakas mo, hindi ito sa paraan mo, kundi sa paglakad ayon sa Espiritu. At maliwanag na kasama natin ang Espiritu. Maliwanag po yun. Ang paglakad, ibig sabihin pamumuhay o kumilos o mamuhay o sumulong. Ito yung tema ni Pablo. Alam ba ninyo, mula rito hanggang chapter 6 verse 10. Sa usapin ng patnubay ng Espiritu, sino ba ang Espiritu? Ano ba ang Espiritu? Ibig sabihin po, ang Holy Spirit o Espiritu ng Diyos, at maliwanag na ito po ay nasa atin, nananahan ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pakaisipin po natin ito. Kaya meron tayong lakas na labanan ang desire ng laman. Sabi nga ng binasa sa atin ng Preside verse 13, kung kayo ay mamumuhay sa gawa ng laman, mamamatay kayo. Ngunit, kung papatayin ninyo sa pamagitan
ng Espiritu ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. So mga kapatid, siya ang nagbibigay sa mga mananampalataya ng kapangyarihan na mamuhay ng Espiritu na buhay kay Kristo. So, ang paglakad sa pamagitan ng Espiritu ay nangangahulugan, mga kapatid, na ito po ay pinapahintulutan natin. Nasa atin na po yun eh. Minsan lang, nananaig yung ating sarili. Kaya nga, ang turo ng Panginoon, mamatay tayo sa sarili natin eh. Self-denial. Kasi kung hindi, laging titingnan natin ating sarili, iyari tayo. Pag lagi natin titingnan ang ating kapakanan. Pero, take note, all believers, nagdudwell ang Holy Spirit. Hindi pwede sa Holy Spirit ang makalamang gawain, ang mga masasamang ugali. Hindi po pwede. So, ang banal na Espiritu ay lumilikha ng mga hangarin na sundin natin ang Diyos at pagkatapos ay tuparin ang mga hangarin yon. Ang point natin, wala na tayo sa pagkaalipin ng laman. Pinalaya na tayo ni Kristo, nasa patnubay na tayo ng banal na Espiritu. Anong sabi sa verse 18? Ang linaw sa verse 18, subalit kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Anything na bandage ng law, batid niyo yan. Kaya ang challenge ko po, bago tayo tumungo sa pangalawa, bilang mananampalataya, ulit-ulitin ko, nagduduel sa atin ang banal na Espiritu. Gawin nating patnubay ang banal na Espiritu tungo sa pamumuhay sa kabanalan. Matatalakay natin yan pagdating sa fruit of the Holy Spirit. Huwag pagbigyan ng nasa ng laman, kundi patayin ang gawa ng laman sa patnubay ng banal na Espiritu. Binanggit ko yan kanina, verse 30 ng Romans chapter 8. Ngunit kailangan pa rin nating bantayan ang ating mga sarili, mga kapatid. Kaya nga dapat nag-i-evaluate tayo sa ating sarili. Kasi tayo po ay mga mananampalataya. Usapin dito ay banal ang Diyos. Tayo ay ginawa lamang banal sa pamamagitan ni Kristo at patuloy na pinababanal, banal, araw-araw. At sa pagpapatuloy na yun, nandun yung ating struggle. Hindi po nawawala, mga kapatid. Kailangan nating bantayan ang ating sarili dahil nandun pa rin nga ang desire ng laman. Pangalawa, the desires of the Spirit, ang pagnanasa ng Espiritu. May mga katanungan gusto kong ibigay. Ano ba ang pagnanasa ng banal na Espiritu? Pwede nating isagot yan. Ang banal na Espiritu ay aktibong. Sa paano aktibo siya? Aktibong tinutugis tayo at nais na angkinin tayo ng lubusan. Alam ba ninyo, naninibugho ang Holy Spirit kapag ibinibigay natin ang ating buhay sa ibang bagay, lalo ang pagnanasa sa laman. Pagnanasa ng laman. Nasa atin po siya eh. Hindi siya yung tipong aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, babalik. Hindi po. Magre-remain yan. Pero sa church, alam natin, Ephesians chapter 4, verse 30, nagigrib ang Holy Spirit. So pakatandaan natin ito. Ang pagnanais ng Espiritu sa atin, ibig sabihin siya po ay lumilikha ang banal na Espiritu ng bagong desire sa atin. At kapag ang pagnanasang ito ay mas malakas kaysa ating makalaman na pagnanasa, meaning, lumalakad tayo, namumuhay tayo sa Espiritu. Ang ministeryo ng banal na Espiritu ay pagbibigay liwanag. Alam ba ninyo, napakabuti ng Diyos bilang nananahan siya sa Espiritu, the way na tayo po ay nag-study
nag-aaral o mga kaparaanan ng biyaya niya, especially sa study ng Scripture. Siya po yung nagbibigay ng liwanag sa atin para maintindihan natin yung kanyang mga kalooban, yung kanyang maintindihan, maunawa natin ang kalooban at layunin ng Diyos upang tayo po ay makapamuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Ang kalugod-lugod sa Kanya, this is the will of God. At yun ang Kanyang layunin para sa atin. Kaya nga yung binasa natin kanina, yung pamumuhay sa laman hindi maaaring makapagbigay lugod sa Diyos. But now, dahil nananahan sa atin ng Holy Spirit, pwede nating gawing ang mga bagay na desire ng Holy Spirit para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Kung paano ito, mga kapatid, upang malaman natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos at nakalulugod sa Kanya, wala lang pong iba kundi ang Scripture na binabanggit natin, na Word of God, binibigyan tayo ng kaliwanagan dito upang ating sundin at gawin ito. Laging nababanggit dito sa pulpito, ang mananampalataya kapag nagbasa yan ng Scripture, persuaded yan. Lagi po natin dan. Kasi believers ka na eh. Binago na ang puso mo. Binigyan ka na ng kamalayan sa mga maling gawi at patuloy na ginagabayan ng Espiritu Santo. Tinutulungan din tayo ng ministeryong ito na magkaroon ng makadiyos na likas na ugali, kaunawaan tungo sa kabanalan. Ito yung dapat nating hangarin. Pamumuhay sa kabanalan. Kasi design po ito ng Diyos sa atin. Kaya nga po, tayong hindi banal, ginawa tayong banal. Kasi banal po siya eh. Kung nasa atin ang Espiritu, dapat lang lumakad tayo sa kabanalan ng pamumuhay. Kapag ang ating mga hangarin ay nakasentro sa Diyos, nakasentro sa Kanya, pawang mabuti po ito. Sa isang banda, kapag ang ating mga pagnanasa ay makasarili, masasabi kong hindi ito mabuti, masama ito. Tingnan natin ang mabuti na hindi tinuturo ni Pablo sa mga taga-Galacia na ang paraan ng tagumpay ay ang maalis ang kanilang makasalanang kalikasan dito sa lupa. Hindi po. Hindi mangyayari dahil hindi pa tayo nga ganap. Hindi po yun ang nais ni Pablo. Na kapag ikaw pinatnubayan ng Espiritu, yung desire ng laman o yung kalikasang makalaman, ay mawawala na. Pwedeng pagtagumpayan sa patnubay ng Espiritu. Ang totoo sa kabuuan ng tinuturo ni Pablo, ang tunay na daan patungo sa tagumpay ay ang pamumuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yun po ang totoo. Ang point natin, ang paglakad o pamumuhay sa patnubay ng Banal na Espiritu ay isang posibleng pananugumpay sa gawa ng laman. Kayang daigin, patayin ang mga gawa ng laman. Daan po ito sa paglago sa kabanalan ng pamumuhay. Pangalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa Espiritu ng Diyos? Ibig sabihin po, ang paglakad sa pamamagitan o kasama ng Espiritu ay ang paggawa ng dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay? Ang huwag bigyan ang pagnanasa ng laman. At ang pagsusuot ng isang bagong paraan ng pamumuhay na puno, puspos ng Espiritu ng Diyos. Kailangan mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Paano nga ba mapuspos ng Espiritu Santo? Espiritu Santo. Nung araw, kapag tumatayo ang balahibo mo, ang tingin sa iyo ay puspos ka ng Espiritu Santo. Pero hindi po ganon. The way na ikaw ay saturated ang isipan mo at puso ng salita ng Diyos, puspos ka ng Espiritu Santo. The way na pinapakita mo ang mga bunga ng banal na Espiritu na binanggit sa 22,
to 23, fruit of the Holy Spirit. Yun po ang puspos ng Espiritu Santo. Patuloy na ipapakita ang mabuting pag-uugali bilang Kristiyano. So mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya sa katotohanan, alam natin, nandun ang guidance ng Holy Spirit. Maliwanag ang binanggit kanina sa Romans chapter 8 verse 9. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi siya mananampalataya. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi siya mananampalataya. Wala siya kay Kristo. Ang point natin, lahat ng anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Pagdidiin po, mapapatunayan ito sa pamamagitan ng kinasihang banal na kasulatan. Kaya yung pangatlong tanong, bakit nangyayari ang pagbabalik loob kay Kristo at ang pananalig sa Kanya? Alam natin, sa senaryo ng pangangaral ng Ebanghelyo, hindi nawawala na binanggit ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo, pero hindi nawawala ang pagkilos ng banal na Espiritu. Maliwanag ito sa pamagitan ng narinig na Ebanghelyo sa pagkilos ng banal na Espiritu, mahalaga ang pangangaral. Kaya, buti at napakadakila kapag ipinapangaral ang Ebanghelyo, yung substance ng gospel. Dahil ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, dito nakaangkla ang ating tinatayuang pananampalataya. Kung wala dito, questionable ang iyong sinasabing pananampalataya. Ang kapangyarihan ng Espiritu ang kumikilos sa puso ng isang makasalanan upang siya'y mabuhay mula sa kamatayang espiritual tungo sa buhay. Kaya nga tayo ay naging mananampalataya, binago yung ating pagkatao. Na-regenerate tayo, na-born again tayo. Nagkaroon tayo ng kamalayan sa kasalanan at tayo ay pinagkalooban ng pananampalataya. Sumampalataya tayo. Sa bagong buhay na ito na binigyan ng Diyos sila o tayo ng pamumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Alam nyo mga kapatid, mapapatunayan po ito sa pamamagitan ng kasulatan. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ang kanyang patotoo ay nagmula mismo sa mga kasulatan. Nagsasalita siya sa atin kapag binabasa natin ang Scripture. Pinapahintulutan niya tayong maunawaan ang kasulatan kung ano talaga ito kapag binabasa o narinig natin ito. Kaya nga, challenge po ito sa mga wala sa Panginoon. Kapag ipinapangaral ng Ebanghelyo sa inyong pakikinig at kay kinatagpo ng Diyos, magugulat na lang kayo sa inyong sarili na kayo ay darako sa pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. The way na pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, pakinggan mo ito. Kasi kung ikaw hanggang ngayon wala pa sa Panginoon, yung ating pinag-uusapang patnubay ng Espiritu, hindi mo kayang intindihin ito. Binanggit ko kanina, kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala ka sa Diyos. Kung wala ang Espiritu ni Kristo, wala ka kay Kristo. Romans 8:9. Pero mabiyaya ang Diyos, kaya nga siya nagtungo dito para abutin ang mga taong wala pa sa Panginoon. Pakinggan mo ang Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Ulitin ko. Siya po yung nagsakripisyo. Siya po yung namatay sa krus para hanguin ka sa tiyak na kapahamakan. Tiyak ang kapahamakan, maliwanag yon. Pero kailangang sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Paniwalaan mo ang ginawa ni Christ. Kasi yun naman ang hinihingi sa Biblia eh. Sumampalataya sa Panginoong Hesus at pinag-uutos ng Diyos na magsisi ang lahat ng tao sa kasalanan. Diyos ang nag-uutos, hindi si pastor o sino man sa atin. Binanggit po yan sa Acts.
Alam nyo, mga kapatid, kapag nasumpungan mo ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay mo bilang alipin ng kasalanan, bondage ng kasalanan, alipin ng sarili mo, babaguhin ka ng banal na Espiritu. At gagawin niyang maalab ang ating mga puso kapag naranasan natin ang kilos ng banal na Espiritu. Ito po yung karanasan ni Timoteo ayon kay Pablo. Ang kasulatan ay hiningahan ng Diyos, inspired by God. Si Timoteo po ay isang ebidensya, kabilang ang kanyang nabagong buhay at yung kanyang ina at lola at yung kanyang spiritual, masasabi natin spiritual na nagturo sa kanya. Si Timoteo po ay nakumbinsi sa verse 14 ng 2 Timothy chapter 3. So, sa buhay natin, maliwanag na sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa banal na kasulatan. Napakalaking biyaya po yon. Nung araw, nabigyan ako ng Biblia nung yung mga nag-mission sa amin. Bagamat nabanggit ko to siguro nung araw, na kapag binabasa ko, ang bilis kong antukin. Pero wag namang gamitin sleeping tablet ang pagbabasa ng Biblia. Totoo po yun eh. Pero kakaiba, kapag ikaw ay nabuhay sa Espiritu, sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, hahanapin mo may something na parang may alab sa puso mo, desire na pag-aralan ang Biblia. Yun po ang isang nabiyayaan at habag ng Diyos sa kanyang buhay. Ang point natin, ang pagnanasa ng banal na Espiritu ay patnubay upang dalhin tayo sa tamang landasin ng buhay, espiritual na paglago sa kabanalan na siyang bunga ng ating pagkakilala sa Diyos. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, a challenge sa Fan the Flame ni J. Stowell, 1986 po ito, page 32. Spiritual na buhay. Ano ba ang spiritual na buhay? Ang mga Griego ay may karera sa kanilang mga laro sa Olympic, nakakaiba. Ang nagwagi ay hindi ang runner na unang natapos. Nakakaiba nga yun. Pero mo, ang nagwagi, hindi yung unang nakatapos, nakarating sa finish line. Ang mananakbo o runner na nagtapos na may ilaw pa rin. Kasi sa kanila, sa pagtakbo, may sulo. Nakakita na kayo yung mga laro ng mga Grego, merong sulong dala-dala. So, gusto kong tumakbo hanggang saan na ang apoy o sulo ng aking tanglaw ay nakasindi pa para sa kanya. Ganon po ang buhay Kristiyano. May laban tayo sa laman between Spirit o Holy Spirit na nananahan sa atin, pero kailangang magpatuloy tayo sa takbuhin bilang lumalaban sa karera ng pananampalataya. Manatili ang sigla, ang ilaw, na kung saan binigyan tayo ng liwanag. Ano man ang pagdana natin dito sa mundo, laging may lasa o kumbaga maging asin tayo at ilaw ng sanlibutan ito. Mga kapatid, batid tayo ng Diyos. Batid ng Diyos ang ating buhay. Kung kayo ang tatanungin, bilang manlalaro, bilang runner, bilang sasali, o bilang kasali sa paligsahan. At ito ang binanggit ng aklat ng Hebro, na tayo ay inilagay sa isang takbuhin, sa hinaharap, na ang good example natin ay si Christ, na hindi niya ikinahiya na siya ay mamatay sa krus para tanggapin yung kanyang karangalan sa pagdating ng panahon. Ganito ang buhay sa espiritual. Nasa isang labanan, hindi dapat sumuko habang nakikipaglaban sa pagitan at laman ng espiritu, nananatili ang alab ng apoy ng pananampalataya.
sa guidance ng Holy Spirit, lalo't higit, ang ilaw natin bilang Kristiyano hanggang makarating sa finish line sa kaluwalhatian. Mga kapatid, batid ninyo ang inyong buhay sa harapan ng Diyos. Examine yourself. Binanggit naman yan ni Paul sa taga-Korinto. Examine natin ang ating sarili. Nandun pa ba ang alab? Nandun pa ba ang ilaw sa patnubay ng Espiritu? Pagpalain tayo ng Diyos, tayo po ay manalangin. Muli po, aming Ama, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo sa amin. Napakabuti niyo. Pagpapatunay po ito na sinusustain ninyo ang aming buhay Kristiyano. Tinuturuan niyo po kami, Panginoon. Nawa po yung pananahan ninyo sa aming buhay, sa inyong Espiritu, ito ang laging siyang gumabay sa amin na lumakad kami sa kabanalan at mamatay kami sa aming mga sarili. Tanggihan namin ang aming mga sarili sapagkat kung laging ang titingnan namin ang aming mga sarili, dito kami nagkakaroon ng problema. Pero kami po, alam namin bilang mga anak mo, bilang iglesia na binayaran ng inyong banal na dugo, hindi na po namin pag-aari ang aming buhay. Maliwanag na kami binayaran ng malaking halaga ang dugo ni Kristo, na kaya tulungan niyo po kami na sa pamagitan ng aming katawan, yamang ito ay templo ng banal na Espiritu, ay bigyan namin ng kaluwalhatian sa pamagitan ng aming katawan ang inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa umagang ito. Magpala po kayo sa bawat isa. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.